welcome back to my channel, Math and Language, and we're going to talk about accounting for special transactions, partnership dissolution, part 4. And this time, this will be the last topic, and it will be incorporation of a partnership. So let's have an introduction muna. Defining incorporation, ito yung partnership, from partnership, magiging na siya ang corporation. So, it's a common instance of partnership dissolution. Okay? So, napag-aralan natin sa dissolution, nag-change in relationship ng partnership. Yan, sa ABC, ito ang early case, yung early lessons na pinag-aralan natin sa dissolution is kapag may gustong pumasok na isa pang partner dun sa partnership. Okay? Another one is may na-buyout, nawala si C o dumating si D. Or kunyari lang, ito lang, ABC lang, tapos sabi ni A at B, buyout na natin to sa C. Wala na si C, dissolution yan. Kung may namatay, may nag-retire, that's the dissolution. And ito din, incorporation of a partnership. Yung partnership naging corporation na. Okay. So, acquisition, the new corporation acquires the assets and assumes the liabilities of the dissolved partnership, issuing shares of stock in return to the former partners, now stockholders. So, yung mga assets ng partnership, mapupunta na sa corporation. Mm. Iko-close mo yon sa corporation. Sa mag-debit credit tayo mamaya dyan, makikita nyo. At magkakaroon ng shares na. So, ito na pag-aralan nyo sa Intermediate Accounting 2. At yung mga laws about corporation, yung sa laws on partnership and corporation, no second year nyo din. So, bakit nga ba nagkakaroon ng incorporation? Ano ba yung mga reasons? Limited liability. Sa shareholders kasi, only liable siya pag corporate creditors up to the amount of their investment. So, if you remember your law on partnership and corporation, nandun yun. So, protecting their personal assets. Hindi ka dun sa partnership, kailangan mo talaga bayaran yun pag may liability ka. Ease of raising capital. Corporations can raise larger, which is totoo naman, amounts of capital by issuing stock to more owners. So, para maka, ano ba yung Tagalog doon? Maka-acquire ng maraming money or maka-acquire ng pera yung corporation, they will issue stocks. Okay, pingi pera. Kaya, tawag dito, bigyan na natin ng stock. Ano na ginagawa ng Jollibee? So, example, yung Jollibee, nag-issue sila ng stocks para makalaganap ng pera, di ba? Sa pandagdag ng capital nila. And again, external financing is also easier because lenders are not concerned about the debt of a partner impacting the business. Unlimited life, okay? So the corporation's existence is perpetual and it's not dissolved by changes in the ownership relationship. Katulad ng debt or withdrawal of a shareholder. Katulad sa partnership, pag minamatay, kunyari A, B, C. Pag minamatay si C and si A and B, syempre hindi na partnership to. Sold na yan. Diba? Kung A and B, ah, paano pag nag-retire si A? Hindi wala na yung partnership. Not unlike corporation, unlimited life siya. Transferability of ownership. Ownership interest can be easily transferred through the sale of shares of stock. Oo nga, pag corporation, puro tayo stocks dito without dissolving the corporation. Dispersion of risk. The risk of loss can be dispersed among a wider pool of owners, which is totoo naman. Privacy and confidentiality. Unlike in partnership, the owners of a corporation are generally not considered agents of the corporation. Yeah, mostly sa law on partnership nyo na to and corporation. More on computation to. Okay? Accounting procedure for incorporation. So, mag-close na tayo ng partnership books. The partnerships books must be closed to legally dissolve the old entity and prepare for the transfer of assets and liabilities. So, mapapansin mo, yung mga assets ay kinikredit natin. Credit yung mga assets at yung mga capital, dinidebit natin para close yung partnership. Ang mangyayapos, yung magagawa natin ng journal entry, makikita nyo mamaya, yung sa corporation naman, ang i-debit natin yung assets at dito naman, share capital na pagdating sa credit. Mm. Ito later to. Journal entry to eh. Book closure, yeah. Ganun din. Ito, opening the corporation's books, i-debit mo na yung assets, i-credit mo na yung share capital. At pag-issue tayo ng, kaya ayun, share capital. Sabi ko nga. At kapag may sobra,
or paid-in capital in excess of par share premium yun. Mm. So problem solving na lang para mas malinaw. Ito illustration to. Good for the three problems ba? Yeah, A, B, and C. Yun lang. So ito yung pattern natin. Carrying amount, fair value, yung cash, 50,000, 50,000. Receivables ng partnership, 80,000, tapos naging 60,000. Tingnan nyo nabawasan siya. Kaya negative to. Parentheses. Yung inventory, 100,000 carrying amount, kasi yung fair value, 90,000. So mababawasan, 10,000. Okay. Equipment, 500,000, naging 630,000. So yung, tumaas na. So revaluation, nagkaroon ka ng increase sa 130,000. Payables natin, 80,000, same pa rin 80,000 liabilities yan. Capital niya, carrying amount, same, 150, 200, 300. Wala nagbago sa fair value. Ay, hindi siya, not applicable. At yung revaluation, so negative 20 plus negative 10 plus 130,000, 100,000. So nagka-gain yung total net asset ng partnership. So, i-ano mo siya, i-assess mo siya. Okay? I-account mo siya. Sabi dito, the corporation's authorized capitalization is 2 million divided into 200,000 ordinary shares with par value of 10 pesos per share. Let's have the first one. Number of shares issued. Okay. Now, assume that the shares to be issued to the partners are based on their respective adjusted capital balances. Ano yung magiging requirement dito? Compute for the number of shares to be issued to each of the partners. Sabi ko nga, from partnership to corporation, pag corporation, puro na tayo shares or stocks dito. Okay? And we will provide the journal entries. Ito yung sinabi ko din kanina, mag mag-debit credit tayo dito ng mga asset tapos capital. Mm. So, tandaan natin, the corporation's authorized capitalization is 2 million divided into 200,000 ordinary shares with par value of 10 pesos per share. Magagamit natin ito mamaya. So, gumawa na ako ng table para i-solve to. Ganito yung gagawin natin. Unadjusted capital, ABC, sulat. Ito yun, 150, 200, 300. Ito yun, 150. Hindi ko nalalagay pa sa ina para hindi hassle. 200,000 at 300,000. Pag tinotal mo yan, that will be 650. Tama. Oo. Nakalkin ko ba yan? Hindi na. 650 yan. Okay, next one we have is the share and revaluation gain. Tandaan natin, nagkaroon ng increase. Yung pinaka net asset ng partnership, 100,000. So, lalagyan natin dito 100,000. At paghahati-hatian na yan ng mga bawat partners. Paano yung ratio nun? Nakalagay naman dito. Mali 30-50. Kunin mo 20% ng 100,000, that will be 20,000. Yung 30% yan, that will be 30,000. At ito ay 50,000. Pag inad mo left to right, from left to right, 20, 30, 50, 100,000 yan. Okay. Adjusted capital, add mo lang yung unadjusted pati yung share and valuation gain. So that will be 170. Siyempre kung magkaroon ng profit dito, hindi maglalagay ka na isa pang row kasi wala naman profit na nakalagay. Hmm. So 230,000 to. Ito naman 350,000. Pag inad mo yan, dapat ang kakalabasan niya ay 750. 170. Yeah, 750,000 to. Hmm. Di-divide mo siya sa par value per share. Para mo, kasi gusto mo makuha yung number of shares issued eh. So ito na yung mismong legal capital natin. Par value per share natin ay 10 pesos. So di-divide mo siya sa 10. Lahat yan 10. 10, 10. Asok na lang ito konti. Alright, so that will be 170,000. I-divide mo ng 10, that will be 17,000. Tanggalin mo na lang isang zero. Ito, 23,000. At ito ay 35,000. So, saan ako yung number of shares issued? Again, yung adjusted capital mo, hindi ba nga from partnership magiging corporation na siya? At ini legal capital eh. I-divide mo siya sa par value per share, which is this one, ordinary share, para makuha mo kung ilan yung number of shares issued. So, 17,000, 23,000, 35,000. At ito rin, i-divide mo rin 10 ng 10 to. Okay? So, total number of shares issued ay 75,000.
So again, unadjusted capital, tapos check mo kung may mga revaluation gain, may profit, para makuha yung adjusted capital. Pag yung adjusted capital, i-divide mo siya sa par value per share, which is para makuha mo yung number of shares issued. Let's have the next one. Okay, sir, paano pag share premium? Well, let's assume, I mean, ito pala, nakalagay ito sa problem. Assume that A, B, and C agree to be issued 15,000, 20,000, and 35,000 shares respectively. Oh, sorry. I forgot the journal entry. Nangako pala ako gagawa ko journal entry dito. Okay. Bago pumunta ng B, journal entry muna tayo. So, journal entry in the partnerships books muna tayo, ha? Ito. Ay, ba't ano? Natitim. Journal entries in the partnerships books. So, nakalagay dito yung date natin, ha? Ano man date yun? May nilagay ba akong date? Oh, I forgot date. Sige, lagay ko na dito date na lang. Okay. So, anong i-debit natin? De-debit tayo dito ng equipment. Mm. De-debit natin yung equipment. Yung dinagdagan. Kasi, syempre, meron naman talaga yan eh. Nakalagay na yung lahat. Ilalagay mo lang yung mismo nagbago. Mag-debit tayo ng 130,000 sa equipment. Mm. Equipment. Lagay natin dito, 130,000. At magkikredit tayo ng, ano bang i-credit natin? Ito nabawasan yung receivables. So, mag-credit tayo ng receivables dito. Receivables natin, magkikredit tayo, which is 20,000. At ano ba ba? Inventory, nakita ko kanina, nabawasan siya ng 10,000. So, magkikredit ka rin ng 10,000 kasi papababain mo yung value niya. Okay? Next one. Okay, mayroon na tayong receivables, inventory equipment. Ano pang i-debit natin? Diyan. Natandaan nyo, di ba meron tayong 100,000 dito na revaluation gain at pinagatian nyo ng mga partners, di ba? In share and revaluation gain. Eh, tinadagdag sa capital nila, di ba? From 150 to 170, i-account mo yan. So, this one will be A capital. Kikredit tayo kasi di ba normal account ng capital is debit. Credit, sorry. Credit. Gusto ko to. Yan. Tapos, B capital plus 30,000. At C capital, that is 50,000. Kasi kailangan mong i-take account yung nadagdagan sa capital, di ba? Na amount. Mm. So, ito yung to adjust yung fair value. Mm. At next naman tayo, next natin that will be yung tawag dito. I-close na natin ito, yung partnership from partnership to corporation. So, tatanggalin mo na yung capital ng partnership. So, unahin muna na tong i-capital. De-debit ko na siya. Kasi, mawawala na yung partnership eh. Di ba, malilipat na siya ng corporation. Tatanggalin ko lahat yun. Yung i-capital natin, yung mismong capital niya na 170,000. Hmm, yan. B capital natin. Ano ba yung B capital ulit? De-debit ka ng 230,000. Ulitin ko, ba't ko ginagawa to? Kasi yung partnership mo wala na, magiging corporation na siya. So lahat ng capital mo wala. Kini-debit ko para mawala siya, 'di ba? 230,000. C capital, that will be 350,000. Ano pa ba? Yung liabilities natin, meron tayong liabilities dito, payables. 80,000 yan, 'di ba? 80,000 ba? Yeah, 80,000. So lagi ko dito 80,000 debit kasi para mawala yung payables. Lilipat ko siya sa corporation mamaya. Ano pa ba? Wala na yata. Ito yun eh. Credit. Oh, to cash receivables inventory equipment na lang. I-debit ko na. Ay, credit ko na to. Mm. Yung cash natin,
50,000. Teka, 50, 80, 100, 500. 50. Ano pa ba nakalagay dito? Receivables. Magkano yung receivables ulit? Short-term memory. 80,000. Ay, ano na siya? 60,000 na lang. Kasi nabawasan na, di ba? Nag, nagbago yung receivables natin eh. Mm. Yeah, yeah, yeah. Tama. Oo. So, 60,000 na lang siya. Tama ba? Mm. Yes, yes. Tama siya. So, ito na lang yung i-debit, credit natin. Tapos, yung inventory, 90,000 na lang. Mm. Credit din natin yan para mawala. Inventory. Equipment, yung 630,000 na equipment, i-ano mo rin siya. I-credit mo rin. Mm. Okay niya. So, cash, receivables, inventory, equipment, lahat nandito na. Oh, yan. Ito na yung journal entry para ang tawag dito is i-close natin yung books ng partnership. Mm. Ba? At, syempre, magkakaroon na ng corporation, di ba? Ito na yung journal entry sa corporation. Mm. So, yung date na lang, nalagay mo dito yung cash, pabaliktad mo lang, babalik mo lang lahat. Kung ano yung mga kineredit mo. Ayan, 50,000, receivables dito, inventory. Eh, parang binalik mo lang sa dati. Kung ano yung kineredit mo. Ang kulit, no? Kasi nga, corporation ito eh. Ito, sa partnership. Hmm, yan. Tapos, payables to. Yung payables natin, babalik natin yung payables. So, liability siya, di ba? 50,000 ba yung payables natin? Hindi, 80,000. Double checking. Yeah. At yung mga, hindi natin nalagay dito A capital, ah. Share capital na lalagay natin. Anong magkano ilalagay natin sa share capital? Yung total amount ng capital ng tatlo. Ito, di ba? 172.3350. Ito yon 750. Lalagay ko dito, 750 yung share capital. Again. So, ganun lang siya. Di ba? Ito yung journal entry. Ulitin ko, ginawa mo muna, yung mga revaluation gain, inayos mo muna sa adjusted. Ano ako dito, nag-credit kasi nabawasan, nag-debit. Tapos, i-close mo na yung partnership. So, lahat ng capital, i-debit mo, lahat ng assets, i-credit mo. At pag corporation, balik mo lang. Debit the assets and credit the capital and liabilities. Sa subshare premium na tayo. So, assume that A, B, and C agree to be issued 15,000, 15,000, 20,000, and 35,000 shares respectively. So, imbes daw na ito yung makukuhang number of shares issued ni A, B, and C na 17, 23, 35, ito daw yung makukuha. 15, 20, and wait lang. Sorry. Yeah, yan. 35,000 shares respectively. How much daw yung credit to the share premium account? Hmm. So, alam natin, kanina, ito yung solution na, nalagay ko dito, solution, solution. Alam natin yung adjusted na net assets or capital ay 750,000. Saan yung galing yun, sir? Dito po yung galing, oh. Ito yung adjusted capital, 750,000. Okay? Tapos, ang total, ang total na par value of shares issued
issued ay 700,000. Hmm. Saan yung galing yun, sir? Hmm. Okay, saan yung galing yun? Kasi, a-add mo tong tatlong shares na to. Ito. 1, 2, 3. Add mo yan. Pag in-add mo yan, mali. 15,000 plus 20,000 plus 35,000. That is 70,000, di ba? Hmm. Ngayon, yung 70,000 mo, i-multiply mo yan sa 10 pesos. Saan galing yung 10 pesos, sir? Nakalagay yan dito sa problem. Ito. Buti nilagay ko. Akala ko di ko nilagay. Ayun no. Yung par value ay 10 pesos per share. Kaya, multiply mo yan, yung number of shares na yan, sa par value para makuha mo yung total par value mismo, which is 700,000. Ito yun. Hmm. Dahil ito ay sobra, ay, 700,000 lang yung total par value of shares issued, kaso ang adjusted net assets capital ay 750, magkakaroon ka dito ng tinatawag na share premium. Hmm. So, share premium natin ay 50,000. Mm. Mas mataas kasi yung yung adjusted net assets capital kaysa dun sa total par value of shares issued. Mm. So, ito yung nasa intermediate accounting 2 nyo sa equity. Okay? At syempre, gagawa din tayo ng journal entry dito. Hindi ko na nilagay kaso gagawa pa rin tayo ng journal entry. Para journal entry in the corporation's books. So, ganito lang siya. Tag dito. Date na lang. Kalimutan ko yung mismo lagay yung date eh. Yung cash journal entry into the corporation's books. Hmm. Actually, copy mo na lang pala to. Ito na lang. Ito na lang muna. Ito yun, di ba? Kaso, ang gagawin natin dito, imbes na share capital natin ay 750,000, ang ilalagay natin dito na share capital ay 700 lang. Mm. Kasi ito lang yun eh. Ito lang yung mismo total par value of shares issued. Mm. So, saan nang galing yung 50,000? Doon natin lalagay si share premium. Mm. So, may share premium tayo dito na 50,000. Mm. At kapag chinek mo naman, dapat ito, balance dito. Let's check. So, 50 plus 60 plus 90 plus 630, 830. 830 to. Ito naman, 80 plus 700 plus 50, 830 din. Diba? 830K. Ganun lang siya. Mm. Let's have uh, the next one. So, I hope wala tayong problema dito. Ulitin ko, nag-share premium siya kasi yung adjusted net capital mo, mas mataas dun sa total par value of shares issued. Sa ano lang to sa intermediate accounting to nyo. I'm not going to dwell too much dun. More on dito lang tayo sa partnership. Anyway, let's have the last one. Preference share. So let's assume that the corporation was authorized to issue 100 peso par preference shares and 10 peso par ordinary shares. The partners agreed to receive 1,000 ordinary shares each and even multiples of preference shares for their remaining interest. Ibig sabihin ng multiples, basta hindi dapat whole number, dapat integer lalabas. Hindi pwedeng may decimal. Okay? So how many ordinary and preference shares did each partner receive? So ang kwento dito is, yun nga, nag-authorize siya ng 100 par preference shares and then par ordinary share. Ang mangyayari dyan, the parties agree to receive 1,000 ordinary shares. Kung 1,000 ordinary shares meron ka, i-multiply mo yan dun sa par value para makuha mo yung total par or value ng ordinary shares. Okay. Kaso computation na lang para hindi kayo mahirapan. Tapos, yung remaining niya, di-divide mo dun sa 10 pesos na preference share. Para makuha mo yung number of preference shares issued. Papakita ko na lang.
ito na yun, no? Adjusted capital natin. Kukunin ko lang yung adjusted capital na lang. Ito, maganda to. Para hindi na ako scroll up, scroll down. Hmm. Lagi ko to dito ah. So, adjusted capital natin, ito. 170,230. Ito na yung kanina. Ha? Same naman siya eh. 170,000, 230,000, at 350,000. Pag inad mo yan, gamit ka na ng calcu. 170 plus 230 plus 350. 750. 750 nga. Ilalas mo yung ordinary share. 1,000. Ito yun eh. Yung 1,000 ordinary shares, minultiply ko sa 10 peso per ordinary share. Mm. Kaya, kailangan mo ko yung remaining interest kasi mag-ano pa tayo, di ba? Preference share. So that will be 10,000. Mhm. Kalang. Gamit na ako ng parentheses. At ito rin, 10,000 din to. At 10,000 din to. Hmm. At syempre, ito, 30,000 to. Left to right, add mo. Ito lalabas. Remaining interest, minus mo lang. 160,000. Ito naman, 220,000. Ito naman, 340,000. At 720,000. Let's check. Yung 160 plus mo ng 220 plus 340, 720 siya. Di-divide mo siya sa par value per share natin na 100. Kasi nanggaling yun, sir, nakalagay sa given. Yan, ito yun ang 100. Divide mo sa 100, 100, tapos divide mo din sa 100. Number, para makuha mo yung number of preference shares issued. So that's 16. Tapos ito ay 22. Ito naman ay 3,400. Pag inad mo, 7,200. Check natin. Yes, 7,200 nga. So, saan yung galing yun? Para makuha mo yung number of preference shares issued, ito yun, iba. Yung remaining interest natin. Kasi, ang tawag dito, siya naman nagsabi, di ba, na even multiples of preference shares for their remaining interest. So, kunin mo yung remaining interest, di-divide mo siya sa par value per share, which is 100, which is nakalagay din sa given, para makuha mo kung ilan yung preference shares na na-issue. At kailangan multiple nga para hindi siya decimal. So, 162,234 para kay A, B, and C. Ano yung mga total shares issued na nakalagay dito? So, ordinary shares issued, check natin ha. Ordinary shares issued natin kay A, nakalagay naman dito, 1,000 ordinary shares each. So, 1,000 to 1,000, 1,000. Congratulations. Joke. So, 3,000 yung ordinary shares. At yung number of preference shares issued, which is kakasolve lang natin. Ito yon, yung 1622 at 34. Mm-mm. Sige, may mga OC, kaya acing ko na lang. Add mo yung tatlo. 7,2. Mm. Add mo din yan. 263244. At kapag inad mo yung tatlo ulit, that's 10,2. Yan. So, yung ordinary shares issued para kay A ay 1,000. Preference shares niya ay 1,600. Total shares issued for A ay 26. Kay B naman, ordinary shares issued by B ay 1,000. Preference shares issued ay 22. Total shares issued natin ay 32. Kay C naman, ordinary shares issued natin ay 1,000. Preference shares niya ay 34. Total shares issued ay 44. So, total number of shares issued ay 10,2. Yeah, iti-table mo lang talaga. Puro table talaga sa partnership, no? Sa accounting for special transactions. And there you have it. So, natalakay natin dito. So, just a recap. Natutunan natin yung defining na yung ano ba ang ibig sabihin ng incorporation? Incorporation lang. So, from partnership to corporation na siya.
So yung reasons bakit nagkakaroon ng incorporation yung partnership, ito nakalagay dyan na yung reasons. Accounting procedure, so i-close natin yung partnership, mag-open tayo sa corporation. So nakita mo man kanina, ito yun eh. Ayan. Tapos yung capital nagde-debit, tapos yung asset nagki-credit. Tapos bigla mo babalik. Kasi ito, i-close sa partnership eh, tatanggalin na natin. Tapos babalik, lalagay mo siya sa corporation. Di ba? Dagdag, bawas. Dagdag, kasi normal account ng asset is debit eh. So, total na, ito yung mga na problem solving natin. Number of shares issued, share premium, ito yung madali lang. Tapos, yung last one, preference share. And that's is the end of the lesson para sa ating accounting for special transactions, partnership dissolution part 4. Yeah, last topic na siya ng partnership dissolution. Ang next topic natin will be partnership liquidation. And din na yung pinakamahirap, yung liquidation. Hmm. Yeah, gawa na ako ng video dyan. Thank you for watching. And if you have questions or need of clarifications, please comment down. Again, this is James, your math and language instructor. I'll see you again on my next counting or math and language video. Maraming salamat po. Please like and subscribe. Bye!